Salamat po, Sister Grace. Yan, na-miss po kita. Ayan, na-miss po natin si Sister Grace. Ayan, may bonus ka kay Brother Harney, Sir Cado. Salamat po, isang pinagpalang umaga po muli at bakit ganon? Kahit 14 years na po ako sa biyaya ng Diyos, sobra po ang kaba ko. Ayan, kanina po, napakabuti po ng Diyos, talaga pong naramdaman po natin. Ayan, okay po yung boses ko, malakas po. Amen, ayan. Okay po, ayan, salamat po sa Diyos. At muli po, isang maganda, katulad ng katabi mo, isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. At tunay na tayo po pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Pumalakpak po yung pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Aning nasa awitin, anong sabi? Fall on us, Lord. So, pag nag-fall, saluhin mo. Amen? Kapag bumaba ang kapangyarihan, angkinin mo. Amen? Kapag binigay sa'yo, Lord, akin na to, wala nang makakakuha nito. Amen? At pag kinuha mo, gamitin mo. Amen? Hallelujah. Muli po, natutuwa ako dahil I see faces na hindi po natin nakakasama noon, na ngayon ay nakakasama na po natin. Amen? At unti-unti po, ilan na lang po ang bakante sa ating mga upuan. At nakakatuwa po. At talaga, tunay po na masarap kapag sama-sama po tayong umaawit, sumasamba, at magbabahaginan ng kabutihan ng ating Panginoon, ng pag-ibig ng ating Diyos. Amen? So bago po tayo magtuloy-tuloy, naalala ko, Pastora Magda, kanina sabi niya, nakakalimutan yung asawa kong batiin. So batiin po natin, special mention. Happy birthday po kay Tatay Chody on Wednesday. Happy birthday to you. Special yan. Tatay Chody, happy birthday po. Ayan, nakakatawa po. Ayan, mahal na mahal po kayo ng ating mahal na pastora dahil hindi siya pumayag na nakalimutan. Nakalimutan. At syempre po, doon po sa ating mga magpe-pledge para sa ating anniversary. Salamat po sa more than 30 na po ang nag-pledge po sa ating pong anniversary at tunay na nag-uunahan. Dahil kapag nakikipag-unahan ka sa pagbibigay, hahabulin ka ng pagpapala. Amen? Minsan kasi nagdadalawang isip ka pa, huwag ka na magdalawang isip. Dahil yung pagpapala, hahabulin ka kahit saan ka magtago. Hahabulin ka, Lord, ayoko na, ang dami ko ng pagpapala. Minsan magsasawa ka na eh. Sabi ng Panginoon, hindi lang naman para sa'yo, ibigay mo. Yan, hindi naman lang para sa iyong pamilya, pero ibigay mo. Ayan. So paalalahanan niyo po ako, huwag tutuon sa pulpito, gumagalaw. So minsan medyo napapaganon ako eh. Alam niyo naman, dancer tayo eh. Diba? Minsan medyo pumapilantik ang ating mga kamay. So, nasa na ba tayo? So, muli po sa ating anniversary, April, ano po ba yun? 17, okay. April 17 po ang ating anniversary at magkakaroon po tayo ng ating special guest, syempre po ating mahal na Bishop Greg Dorante at inaasahan po na kayo po ay makakadalo sapagkat merong inihandang special ang ating Panginoon. 14 years of biyaya ng Diyos. Amen. Sa 14 years, taon-taon, hinihigitan ng Diyos yung pagpapala mo. Taon-taon, nakikita po natin ang paglago ng biyaya ng Diyos. Amen? Bagamat may nawala, bagamat meron tayong hindi na nakasama, pero nandun ang promosyon na ating Panginoon. Amen? At dun sa mga naiwan, darating ang promosyon mo. Amen? Darating ang panahon mo. Darating ang pag-unlad mo. That is why you are here. That is why you are sitting on that chair to hear and to claim the blessing and the promises of God. Amen? Kaya hinihiling ko, tumahimik kayo. Medyo maingay sa bandang likuran. Ayan, sige po, ihanda niyo po yung sarili. Yung talagang relax kayo na, Lord, I am prepared. Lord, nag-lipstick ako, nag-makeup ako, kasi haharap ako sa pinakamataas na kataas-taasang Diyos, sa hari ng mga hari. Alam niyo, ito, share ko to sa vlog nakakapag-lipstick lang ako kapag umaalis sa bahay kahit walang suklay, kahit walang lipstick, di ba? Kasi mahal pa rin naman ako ng asawa ko kahit ano itsura ko pag sa bahay. And syempre, lalo na pag sa labas, ano po. Kaya, just enjoy this morning. Amen? Just feel the presence of our God. Amen?
At yung katabi mo, kapag medyo naantok na, sikuhin mo. Siko naman hindi naman yung siko lang. Ayan. So ano pa po ba? May mga announcements pa po tayo? Wala na po. So 11:07. Yan. 11:07 na. Sige po, tayo pong lahat, yan. Hihingan ko po ulit kayo na kayo po ay tumayo. Tayo po ay tumayo at magbabasa po tayo ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Ang ating pong topic for this morning is beauty from ashes. Ayan. Beauty from ashes. Hallelujah. Buksan po natin in Isaiah 61, verse 1 to 3. And then magja-jump po tayo sa 7 to 8. Ayan. Sige, kuya. Verse 1. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me. For the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come. Sabi niyo po, the Lord's favor. Amen. And with it, the day of God's anger against their enemies. Verse 3. To all who mourn in Israel, He will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. In their righteousness, they will be like great oaks that the Lord has planted for His own glory. In verse 7. Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. Amen. You will possess a double portion of prosperity in your land. Amen. And everlasting joy will be mine. Will be mine. Oh, hallelujah. Thank you, Father, for your glorious, oh God. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa ito'y buhay, Panginoon. Thank you, Father, that we will enjoy the double portion. We will enjoy, oh God, the prosperity of this land. Thank you, Father, that you will turn our mourning into dancing, the beauty for ashes, oh God. And Lord God, we know, Father, that this morning, Father, you will crown us. Crown us, each and every people in this church, oh God, at sa lahat ng mga nanonood sa kanilang tahanan. Lord God, that your presence will be coming down, Father, sa kanilang mga tahanan, and you will crown us with the beauty, oh God, from our ashes. Sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, sa lahat ng aming mga pagsubok, mga kalungkutan, katatakutan, anumang galit, Panginoon, na natitira sa aming puso, Father. We humbly bow down before you at ibinibigay po namin, Panginoon, sa iyo all the ashes of our lives, Father God. And we claim, Lord God, we claim all the beauty and the victory in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kayo po ay makakaupo na. Ayan. Salamat po sa ating Panginoon. Kanina nga po, sumasakit yung tiyan ko. Yung, alam niyo naman po, ayan. Minsan siguro, pagdala ng stress po talaga at saka kaba. And sumasakit po ang tiyan ko kanina, nagsusuka. Pero Lord, hindi po ako buntis. And nagsusuka po ako, sabi ni JH sa CR, Mami, ano yung, ganun daw ako. Sabi ko, anak, wala yun. Yan. So mabuti po ang Diyos na kahit meron kang nararanasan, na kahit meron kang pinagdaanan kanina, nandito ka, tinawag ka ng Diyos, binigyan ka ng desire at ng excitement na makapakinig ng kanyang salita sapagkat ang kanyang salita ay buhay at kumikilos sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya pagpasok ko dito, wala na, ang sakit ng tiyan. Iniluhod lang natin kanina sa ating Panginoon. Panginoon, ikaw ang bahala. Because our body is the temple of God. Amen. Ang ating pong katawan, kaya dapat po nating ingatan. Sapagkat ito po'y templo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nananahan po sa atin. Amen. You have to take care of your body. Minsan, huwag na masyadong trabaho. Pahinga ka din, bes.
Yan. Narinig ko yung best kay Pastora Magda. Kay Pastora pa ako natuto ng best. Ayan. Talaga po, talagang millennial ng ating mahal na Pastora. Ayan. Gumagays pa yan pag sa Women's Cafe. Ayan. Anyway po, ingatan po natin ating mga katawan. Amen. So dako po tayo. Alam mo, may isang story. Ay, nakalimutan ko. Sabi ko, dadalhin ko yung props ko, naiwan ko. Merong isang bata. Mahilig siya sa boat, laruan na boat. So si JH kasi mahilig siya sa car. Itong batang lalaki, mahilig siya sa, ano pong tagal ng boat? Bangka, ayan. So mahilig siya sa bangka. Kaya naisip ng bata, gagawa nga ako ng sarili kong bangka. So naghanap siya ng mga materials para dun sa paggawa niya ng bangkang yon. Then nung nabuunan niya yung bangka, sabi niya, napakaganda naman ng gawa kong bangka. So nagpunta siya dun sa ilog, by the river, para syempre matest niya, mapaglaruan niya yung kanyang ginawang bangka. So nilagay niya dun sa river. So ang ganda ng ano man tawag doon, yung pag-andar. Pag-andar ng bangka dun sa very, very peaceful sa river. So tuwan-tuwa siya. Kaso, meron biglang malakas na hangin na umano dun sa bangka niya. So syempre hinabol niya. Diba hinabol niya yung bangka pero hindi niya maabutan hanggang sa lumayo yung bangka hanggang hindi na niya nakita. So, syempre, nalungkot yung bata. Wow, parang storytelling. Lahat kayo nakatingin. Parang sa school lang. And, so, nalungkot yung bata. Sabi niya, ay, nasa na kaya yung bangka ko? So, umuwi na siya. Naglakad siya, pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad siya, may nakita siyang tindahan. Sabi nung bata, parang bangka ko yun, naka-display dun sa tindahan. Teka nga, makapasok nga dun sa tindahan. So pagpasok niya dun sa tindahan, nakita niya yung bangka siya, syempre chinek-check niya. So nakatingin sa kanya yung seller. Sabi niya, gusto niyo po ba yan? Mura lang po yan, mga $5 lang po. Sabi nung bangka, ate, di ba ate, pero $5, Tagalog. Tagalogin ko na lang. Mahirap pa bang mag-English. Sumakit na nga tiyan ko kanina pag English hindi pa ako. Ayan. So, sabi niya, ayan, tsaka may women's fellowship pa po tayo mamaya. Teka lang po, women's fellowship mamaya, baka makalimutan ko. Lahat na makita niyo mga naka-purple, kasama yan mamaya. So, lahat po na mga kababaihan, kung wala naman po kayong pupuntahan, 1 p.m. magsisimula tayo. Also, the celebration of the Women's Month. Amen. So, yun po, magkita-kita po tayo. May libreng lunch, pabaliwag ni Sister Diana. Sister Diana. Salamat po sa ating Panginoon. So, nasa na po tayo? So, nandun sa tindahan. Opo, sa bangka. Opo, nakita ng bata. Sabi niya, ate, parang sa akin po ito. Sabi, hindi. Sabi ng ate, hindi po. May nagbenta po niyan sa akin eh. Binili ko, kaya ngayon titinda ko siya. Sabi niya, akin po yan eh. Sabi ng babae, kung gusto mo, bilhin mo, $5. Sabi ng bata, sige po. So, umuwi yung bata. Umuwi siya, kumuha siya ng pera. Sabi niya, okay, $1, $2, $5. So, bumalik siya dun sa tindahan. Pagbalik niya dun sa tindahan, sabi niya, walang pagdadalawang isip. Ate, ito yung $5. Bibilhin ko po. Sige, okay lang po, Sister Wen. Makinig ka po muna sa kwento. Okay lang po. Baka ma-miss mo tong kwento na to eh. So, ayan. Ate, ito po yung $5. Bibilihin ko po yung bangka. Sabi ng ate, okay po, ito po. So, binalot yung bangka. So, tuwan-tuwa yung bata. Kasi napunta na naman sa kanya yung bangka. Kasi alam niya mismo, ito yung ginawa ko. May marka dito. Alam kong ito akin na to. Kaya nung naglalakad siya, pauwi sa bahay, yakap-yakap niya yung bangka. Sabi niya, now, you are twice mine. Ngayon, 2 beses ka nang sa akin. Bakit? Kasi nung una, ginawa kita. Pangalawa, I bought you. Kaya mahal na mahal kita. Kaya kailanman hindi kita pababayaan. Katulad ng Diyos na ginawa niya sa inyo. He made you and He bought you. Jesus bought you. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. God created you and Jesus gave His life for you. He bought us with a great price for us to experience
that beauty from ashes, that joy from mourning. Amen? Nakakatuwa ang Panginoon, hindi ba po? Bakit hindi pa tayo maglilingkod? Ba't hindi pa tayo magpupuri? Bakit ba tayo lagi absent pa? Liliban pa tayo sa Sunday service? Online na nga lang, absent ka pa. Pwede nga kahit nasa biyahe ka, manood ka eh, di ba? Minsan ginagawa po namin yung pag-online school. Di ba? Walang excuse. Ganon kakamahal ng ating Panginoon. Ganon kanya iniibig. Amen? Yung bata, walang pagdadalawang isip. Sige po, palakpakan niyo po ang ating Panginoon. Yung malakas, yung nararamdaman mong mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Yung bata sa kwento, wala siyang pagdadalawang isip. Sayang naman itong $5. Kung marami na akong mabibiling candies dito, lollipops, pagkain. Pero hindi siya nagdalawang isip. Binigay niya dun sa seller para makuha niya muli. Si God, hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang anak para makuha ka muli. Amen. Para matawag ka muli sa kanyang kingdom, para makapiling ka niya muli sa kanyang pamilya. Amen. Hindi siya nagdalawang isip. Salamat, Kuya Aris. Hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang lahat para sa iyo. Kaya kung may pinagdaraanan ka, God already knows and what kung ano yung mga plano ng Diyos, yung gagawin niya dun sa mga pinagdaraanan mo. Amen? God already has the solution into your problem. Amen? Meron ng solusyon ng Diyos. Bago ka pa nga tumawag, alam na ng Diyos, alam ko na yan, nak. Minsan, I allow those trials for you to experience para lumapit ka at maranasan mo, maalala mo muli ako na walang ibang may kakayanan na bumago ng sitwasyon mo kundi ako lamang. Amen? Na walang ibang may kayang kumontrol ng buhay mo kundi ako lamang. Amen? Huwag kang, sometimes kasi natatalo tayo ng sitwasyon. Amen? Mahina tayo. Yes, we are weak. Amen? Pero when you surrender your life to God, when you give your life to Jesus, and when you accept Jesus, ang Diyos malayang makakakilos sa buhay mo. Amen? Kasi ang Diyos, hindi yan makikialam sa iyo unless you give Him permission. Amen? Nasa Genesis po yan. That's the rule of God. Diba? He gave us the dominion over the earth. Hindi pwedeng makialam ang Diyos unless, Panginoon, tulungan mo naman ako sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko. Ayan na naman tayo sa dramahan na naman natin. Mag-walling na naman si Sister Rowena yan. Diba? Kapag hindi ka tumatawag sa Diyos, hindi siya makikialam sa iyo. Amen. That is why we need to pray. That is why we need to praise and worship God. Amen. And what is the effective way of worship? It is you when you become the worship itself. Amen. Naunawaan po natin yun. Na kapag ang worship, hindi lang basta linggo na 20 minutes, 30 minutes, hindi lang. It is your lifestyle dapat. Paggising pa lang hanggang sa pagtulog mo, sumasamba ka na sa ating Panginoon. And it completes you. Amen. Ito po'y kukumpleto sa atin. Ito po'y kukumpleto sa buhay mo. Amen. Naranasan niyo po ba yun? Isang linggo, hindi kayo nanalangin, hindi kayo sumamba sa Panginoon. Ako, naranasan ko dati. Para akong natabangan. Alam niyo po yung namatay yung spiritual life ko noon. Talagang, ayoko na makinig ng mga preachings. Ayoko nang mag-pray. Kasi parang, alam mo yun, meron kang nag-struggling. Di ba? Meron nag-struggle sa loob ng, Lord, kasi nangyayari to sa akin eh. Pero, once na narinig mo, may banal na spirito. Amen. May banal na spirito na siyang magpapaalala sa'yo. Anak, mahal na mahal ka ng Diyos. Kailanman hindi ka niya iniiwan. Kailanman hindi niya inaalis ang kanyang mata sa iyo. Amen? Ilang bilyon ang tao sa mundo, pero alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo. Ilang bilyon ang tao sa mundo, pero alam ng Diyos ang bilang ng buhok mo. Alam din ng Diyos na wala ng buhok yung asawa ko. Hallelujah. Palakpakan mo. Love you, Ted. Ayan, di ba alam ng Diyos lahat ng pinagdaraanan po natin? Kaya, all we need is to pray. All we need is to talk to God. All we need is to worship Him. Amen. Amen. Beauty from ashes. Amen. Joy comes in the morning. Diba? Pag weeping may endure for a night,
but joy comes in the morning. Ganyan po, bumago. Ito po sometimes, ito kanina sabi ni Sister Grace, yung sa pagbibigay, paano po natin pinagkakatiwala? Sa anong aspeto natin pinagkakatiwala ang ating buhay? So, maaari din sa pagbibigay sa ating Panginoon, huwag na natin pagpabukas. And one of the dangerous words na ating pong ginagamit ay bukas na lang. Tomorrow, di ba? One of the dangerous word is tomorrow. Kasi bukas na lang. So, hindi po dapat ganon because faith is now. Amen? Maniwala ka na ngayon, pinagaling ka na ng Diyos. Maniwala ka na ngayon, binago na ng Diyos yung anak mo. Maniwala ka na ngayon, magkakabati na kayo ng asawa mo. Maniwala ka na mababayaran mo na yung kumari mo. Amen? Kahit minsan hindi mo pa nakikita, pero maniwala ka, God is already working on it. Amen? Kahit hindi mo pa nakikita may pagkilos ng Diyos, naniniwala ako, Panginoon, kumikilos ka na. Naniniwala ako, Panginoon, may nababago na dito sa anak ko. Kaya kapag yung anak mo, pinapanalangin mo, pero paggising niya, binubungangaan mo, walang mangyayari doon. Pinapanalangin mo, pero sasabihin mo, ang tamad mo naman kasi, tanghali ka na. Diba? Shut your mouth. Amen? Tikin mo muna yung bibig mo kasi maririnig ng anak mo. Oo nga, tamad nga ako, mami. O, bahala ka na dyan. Diba? Kasi kung ano yung ibibigay, rinig natin sa ating mga anak, ayun yung gagawin nila. O, yung pala paniwala nyo. May mga ganun pong bata, totoo po yun. Bobo pala ako Sige, hindi na ako mag-aaral. Amen. Alam niyo po, ako po nagpa-part-time po ako na volunteer teacher sa mga bata, grade 1, 6 ang estudyante ko para magbasa po sila. Kasi nakakalungkot mga batang hindi marunong bumasa. Mga batang hindi marunong bumasa at 7 years old. Marahil napapabayaan. Marahil, kasi ito naranasan ko, during our online class, walang pakialam yung tatay. Sabi ng anak, tay, tulungan mo may trabaho ko. Yung gano'n, naririnig ko po So may pagkakataon po na gano'n Kaya as much as possible, yung mga bata po natin, i-train natin, i-guide natin at the young age. Hanggat bata po sila. Sa mga anak na may matatanda na, mahalin, yakapin pa rin. May sarili ng desisyon yan, Sister Jenny. Ipakita mo pa rin na mahal mo sila. Ipakita mo that you respect their decision, but you correct if they are wrong. Amen? Amen? Hindi wag yung, anong tawag dito? Nagbibigay ka lang you dominated. Nagdo-dominate ka na sa anak mo. Give them the freedom to decide. And then when they decide, pag-usapan, anak, medyo hindi maganda. Ayan, anak, medyo ayusin lang natin ito. Di ba? Always ask wisdom from the Lord. Always pray for our children. Always pray for our husband. Amen. Always pray dun sa ating mga kapamilya, mga kaibigan mo. Kaibigan mo na ngayon, in-unfriend ka na sa Facebook. Amen? Marami pong gano'n. Hindi mo lang nabati nung birthday. Unfriend na. Maraming gano'n. Hindi mo lang na-invite nung birthday mo din. Unfriend na. But God, I know a friend na hindi tayo unfriend. Sino yon? Jesus. I am a friend of... naputol. God. Yan. Amen, di ba? We are God's friend. Kaya po, lahat po natin pinagdaraanan. Minsan nga, pag may pinagdaraan tayo, ang una nating pinupuntahan sino? Ang kaibigan natin, di ba? Unahan nating puntahan ang ating Panginoon. Ang Diyos lagi nakikinig po sa atin. Ang Diyos ang kanyang tainga. Lagi po nakalapit sa ating mga bibig. Amen. Hindi mo lang nararamdaman dahil marami kang kaabalahan. Amen. So ito na, what are the ashes of our lives? Ano ba yung mga ashes sa buhay natin? So ashes mean it is a symbol of sorrow for our sins. Amen. Those ashes are something that symbolizes grief, repentance, or humiliation. Yan, minsan pinapahiya. Naranasan niyo po yun, napahiya kayo. Yan, ako po medyo naranasan ko po yun. But what did I do? Lumuhod at humingi ng tawad sa harapan ng lahat na tayo po yung napahiya noon. Yan. Pero dahil, alam mo, sa pagpapakumbaba, walang malulugi. Amen? Kapag nagpapakumbaba ka, walang mawawala sa'yo. Huwag mo isipin yung pride mo. Ang isipin mo, yung biyaya
at grasya ng Panginoon ang dumadaloy sa buhay mo. Amen? Anong may dudulot ng pride mo? Ketchup? Hindi. Anong may dudulot ng pride mo? Away? Hindi. Wala yung may dudulot sa yan. Lagi kang magpakumbaba. Open your hearts unto God. Amen? Lagi pong buksan natin ating puso at buksan natin ang ating puso sa ating kapwa. Amen? Lagi po tayong magpakumbaba. Motto namin yan dati, words of power, stay humble. Di ba, Kuya Marlon? Hallelujah! Stay humble. Your sickness, your lost family, your sins, your failures, those are our ashes. Amen? Whatever happens to our life, God already knows what to do. So alam na ng Diyos kung ano yung nararanasan natin and He's already working on it. Those ashes of failure, those sadness, disappointment, or grief, alam na ng Diyos yan. Sister Jen, lagi naman ako nagsisimba eh. Sister Jen, member ako ng discipleship ni Pastora Magda. Sister Jen, na-water baptized na ako, pero bakit ang daming pagsubok nung pagkalubog sa akin, kinabukasan, ayun na yung pagsubok ko. Hindi pa tuyo yung t-shirt mong pinag-water baptize, ano, may pagsubok agad. So, magtatanong ka sa Panginoon, Panginoon, bakit ganoon? Kakabaptize ko lang. Di ba, may pagsubok. Sabi ng Diyos, the kingdom of God was never meant to be a dull place. But the kingdom of God is a place for peace, for joy, for righteousness, and victory. Amen? And once you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, you already in the kingdom of God. Ikaw ay kabilang na sa kingdom ng ating Panginoon. Amen? Amen? Huwag mong i-highlight yung mga pag-iyak mo at pagkatalo mo. Ang i-highlight mo, yung kabutihan ng Diyos. Yung mga naranasan mong testimony. Ito nga testimony, may bago akong Bible. Bigay ni Sister Monica. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Nakita ko kasi napakaganda ng ngiti ni Sister Monica. Amen. Those little things, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Kapag marunong ka magpasalamat, pagkakatiwalaan ka pa ng mas malaki na ating Panginoon. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung marunong magpasalamat. Amen. Amen. Kapag marunong ka magpasalamat, pag marunong ka mag-appreciate, amen, na mga taong tumutulong sa iyo, daragdagan ng Diyos. Daragdagan ng Diyos. Daragdagan ng Diyos. Palalakihin ng Diyos. Palalawakin ng Diyos. Amen. Palalawakin ng Diyos lahat ng mga dinudulog mo sa ating Panginoon. Panginoon, kailangan ko po ng ganito. Minsan ganun ang prayers natin. Panginoon, kailangan ko po ng ganito. Lord, I need this, I need this, I need this. Minsan tanggalin natin yung I need this. Lord, I need you naman. Amen. Lord, I need you. Amen. Beauty from ashes. Buksan po natin in Hebrews 4, verse 8 to 9. Yan. Hebrews 4. This is the perfect example of turning the ashes to beauty. Ayan. So in Hebrews 4:8, ayan, tingnan po natin. Son, though he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, asa na siya? Ayun. He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Ayan. Sino bang tinutukoy dyan? Sino ba yung son na tinatawag dyan? That is Jesus. Amen? Anong sabi? He learned obedience from what He suffered. Amen? So pinakita dyan si Jesus, totoo at tunay na siya po ay naghirap. Totoo at tunay that He was wounded. Totoo at tunay that siya po'y namatay. Amen? Siya po'y inalimura. Siya po lahat ng mga masakit na sinabi sa Kanya, lahat na pati sa physical, ginawa na sa Kanya, naranasan po yan ni Jesus. Pero anong sabi? He learned obedience. Patuloy siyang sumusunod. Hindi siya nagre-reklamo. Father God, ang sakit-sakit naman ito, corona, tinik na nilagay nila sa akin. Ayan, di ba? Gantihan mo nga sila, Lord. Hindi ganoon, di ba? Ano ang sabi ni si Jesus? Sumunod lang siya. Sabi nga niyo sa prayer, in Gethsemane, di ba? Lord, let your will be done. Pero may pagkakataon talagang gusto ng Diyos, umatras na eh. Ayaw na niya eh. Pero sabi niya, Panginoon, let your will be done. Ganun din po minsan sa ating pagsubok, kahit mahirap. Di ba? Sabi nga ni Bishop, nabasa niyo po ba sa Facebook? Kung wala kang pagsubok, baka hindi ka mahal ng Diyos. Amen?
Sino dito walang pagsubok? O, proud pa. O, sino? Diba? Lahat tayo may pagsubok dahil mahal ka ng Diyos. Amen! 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 Ayan, baka naglalakad ka sa kalsada, no? Mahal ako ng Diyos, dami ko pagsubok. Pinagyabang mo naman, ano? Ayan. Even Jesus was wounded, but He was healed. Amen. Si Jesus, marami po siyang sugat, marami siyang latay na ranasan, but He was healed. Even though He came to death, but He was resurrected. Siya po'y binuhay na ating Panginoon. Amen. And how cannot God do that to you? Cannot do that to you kung ginawa na niya yan kay Jesus. Diba? Kaya bang baguhin ng Diyos yung sitwasyon mo? Yes. Nagawa nga niya si Jesus, binuhay niya eh. Amen. Yung trial mo na napakaliit, meron tayong malaking Diyos, meron tayong mabuting Diyos, meron tayong tapat na Diyos, meron tayong mapagmahal na Diyos, amen, na laging nakatingin sa atin, amen, na dumaan man tayo sa ilog, eto, gas-gas na yan eh, dumaan ka sa ilog, hindi ka malulunod. Sino pa hindi nakakasaulo nun? Diba, dumaan ka sa apoy, ayun. Kasi may kanta dati, dumaan ka sa apoy, hindi ka malulunod. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Our gracious God can do supernatural thing. Amen. Because He's a supernatural God. Ang Diyos lang ang kayang gumawa ng mga supernatural na bagay. Amen. Yung kakayanan natin, natural lang yan, kaya natin yan. Pero yung mga imposible, ang Diyos lang ang makakagawa niyan. Amen. Yung akala mong imposible na mangyari, ay, hindi na ako makakapasa sa thesis, nakasampung revision na. May mga kabataan ba dito? Ang hirap po ng thesis. Kami po dati, 3 revisions, duguan ng utak. Pero kung alam mong imposible, pagkatiwala mo sa Diyos, Panginoon, alam ko, kikilos ka at kumikilos ka. You are the God of impossible things. You are the God of extreme things. Amen. You are the God of extravagant things. Amen. At kumikilos ang ating Panginoon. At pong sabi pa sa Hebrews 4 verse 9, ang sabi diyan, once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him. So Jesus is the eternal salvation to all who obey Him. Sino daw po makakaranas ng walang hanggang kaligtasan? Yung mga taong sumusunod. Amen. Sumusunod. So, sino ang sinusundan mo? Sino ba ang mga fina-follow mo? Ayan. Diba, sa Facebook, ang dami mong fina-follow. Kahit yung mga nagbablog na katatawanan lang, minsan fina-follow mo, patuwan-tuwa ka pa. Mapapaganon ka pa, hampas ka pa dun sa katabi mo. Ayan, dahil tuwan-tuwa ka. Dapat ganun din yung naranasan mo eh. Pag nagbabasa ka ng Biblia, nakabasa mo, na pinigyan ka ng Diyos ng abundant life, mapapahampas ka, oh Lord, thank you, oh God. Amen, na hindi lang ikaw basta natutuwa dahil may napapanood kang katatawanan, pero natutuwa ka dahil buhay na walang hanggan ang pinagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Eternal salvation, hindi lang naman po yan. Eternal life, hindi lang basta yan mararamdaman at mararanasan kapag namatay ka. O gusto mo na bang maranasan yung eternal life? Kasi hindi naman yan magsisimula kapag namatay ka lang. Magsisimula yung eternal life once you accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Because the old has gone and the new has come. Binago na ng Diyos. Inalis na ng Diyos yung luma sa iyo eh. Amen. At ginawa ka na ng bago ng ating Panginoon. Kaya all the mess in your life become a message of your life. All the mess, lahat po ng mga dumi at mga basura ng buhay mo, inalis na ng Diyos yan at ginawa na siyang message of testimonies of the goodness of God. Amen. Hindi lang para sa iyo, it is not only for your own good, but it is also for the good of others. Amen? Dahil, ako po, ang dami ko din pong mess sa buhay ko nung bata ako. May pagkakataon, hindi ko po alam kung nanonood ang mga parents ko, pero sinulat ko dati sa diary eh. May pagkakataon na naisip ko po palang magpakamatay nung, po ako teenager. Yan, share ko po ito sa mga WCF girls ko. May pagkakataon po na
ano kaya ang mas madali? Yung hihiwain o yung iinumin? Ano po mas madali? Ayan. Di ba po, may mga pagkakataon po, kaya po, napakahalaga na kinakausap po natin ang ating anak. Napakahalaga na kinakausap natin yung ating mga asawa na may pinagdaraanan. Amen. Ako dati diary yung kausap ko eh. Doon gusto niya sabi, bakit? Kasi alam niyo yung peer pressure sa mga kabataan. Na ako tumigil lang sa pag-aaral, pero yung mga kaedad ko, mga nag-aaral, pero ako yung deserve, feeling ko ako yung deserve. Yung spelling ng deserve ng mga kabataan ngayon, iba na eh. Di ba, feeling mo deserving ka, pero hindi ka nag-aaral. Diba? Tapos sila, di naman pumapasok, pinag-aaral. So, those are yung mga devastating moment ng buhay mo. Nagusto mo ng, ayoko na Lord, susuko na ako. Pero napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi kausap niyo pa ako ngayon. Amen? At nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Amen? Na hindi inalaw ng Panginoon na gawin ko yon. Dahil anak, gagamitin kita para ipagsigawan mo na mabuti ako. Na ipagsigawan mo na hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Na anak, ako ang tunay na magmamahal sa'yo. Iwan ka man ng lahat. Pero kailanman hindi kita iiwanan. Amen? Iwanan ka man ng mundo. Pero ako pa rin ang ama mo na patuloy na yayakap sa'yo. Amen? Kaya palakpakan po natin na ating Panginoon. Sorrow into joy. Amen? Sorrow into joy. Morning into dancing. Mapapasaya kanina, gusto ko nang sumayaw, walang dancer eh. Amen? Wala din Sister Imelda. Diba? Kasi sa lahat ng mga pinagdaanan mong pagsubok, ito may pinagdaraanan kaming pagsubok eh. Kaya gusto kong sumayaw kanina eh. Kasi God turned my morning into dancing. Amen? Napakasarap magpuri. Napakasarap. Alam niyo po, meron nga akong video namin mga kabataan, Mid-ND Youth. Sinayaw namin sa Music Museum. Minsan sinasayaw ko sa bahay eh. Sabi ng anak ko, Mami, hindi naman ganyan yung sayaw mo doon. Anak, tumaba na, bumigat na ako eh. Diba? Pero napakasarap sumayaw at magpuri sa ating Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos, kataas-taas ang Diyos ang pinupuri mo at binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maranasan mo ang kanyang dakilang pag-ibig sa iyo, sa iyong buhay. Amen? Beauty from ashes. Yun pa, nung bata, ito, 3 stories pa po eh. Nung bata din ako, alam niyo ba, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo eh. Patotoo nga ni Sister Rose. Di ba, Sister Rose? Dati, magamit ko lang po diba, kahit hanggang to the extent na hanggang basurahan, kukuha ka lang ng makakain mo. Pero anong ginawa ng Diyos ngayon? He just turned the table. Diba? Turn the situation. Amen? Ngayon, Sister Tess, Sister Rose, nagsusupply na nga siya ng ng mga gasol. LPG. Amen? Doon yan na nga, Sister Rose, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kayang-kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. He can turn your ashes to beauty. Amen. Dati, birthday ng ate ko, ito naalala ko naman, isang itlog, hahatiin namin sa 4, and scrambled egg. Birthday ng ate ko. Walang pera eh. Birthday niya. Siyempre, may kandila. Uso brownout dati, di ba po, 1980s. Uso ang brownout, halos everyday po, nagba-brownout. Kaya lagi may kandila. So, birthday ng ate ko, scrambled egg na lang. Tapos, hatiin sa 4 kami magkakapatid. Lagay yung kandila sa gitna. Happy birthday to you. Ngayon, kahit 2, 3 tray ng itlog na tinitinda ni Ninong Bernard, kaya namin bilhin eh. Amen? Dahil kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen? Ipagkatiwala mo lang sa ating Panginoon. Amen? Amen? Ganun katapat ang ating Panginoon. Nakikita niya lahat ng pagluha mo. Nakikita ng Diyos. Buksan po natin. Nakikita ng Diyos yan, lahat ng pagluha mo. Sa Psalms 56 verse 8 to 11. Yan, Psalms 56 verse 8 to 11. Sabi dyan, you keep track of my misery. Put my tears in your leather container. Ayan, diba? Iniipon ng Diyos yung ating mga luha. Sa maliit ng botelya. Ayan.
Are they not recorded in your scroll? Anong sabi po dyan? My enemies will turn back when I cry out to you for help. I know that God is on my side. In God, verse 10, in God, I boast in His promise. So inulit, in the Lord, I boast in His promise. 11, in God I trust. I am not afraid. What can mere men do to me? Amen. Ito po pinagdaraanan ni David noon eh. Pero ang pagtitiwala niya, nandun ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. His trust, di ba? Sabi po doon, God is on my side and I boast in His promises. Wala po tayong ibang pagtitiwalaan lamang kundi ang mga pangako ng Diyos, mga salita ng ating Panginoon. Amen? Lahat po ito makapangyarihan. Amen? Lahat, kahit mga nakasulat dito yung mga lahi-lahi, basahin nyo, makapangyarihan niya. Skip mo yan eh. Ginawa ko yan. Ni-skip ko pag maraming anak ni ganito, ganyan. Lahi ni ganito. Ang tagal naman, Lord, ng pangako mo. Diba? Pero pag kaharap mo ang Biblia, kaharap mo ang Diyos. Pag binuksan mo ang Biblia, kakausapin ka ng Panginoon. Amen? Lagi natin ito naririnig in John 1:1, di ba? Anong sabi po doon? Sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin pala, ito palang Diyos. Naghahanap pa tayo, Panginoon, paano kita makakita? Paano kita maririnig? Panginoon, paano kita makakausap? Paramdam ka naman, Lord. Pagalawin mo ang baso. Ano si Lord Multo? Hindi. Magbasa ka ng Biblia. Spirit of the Glass. Sino dito naglalaro noon? Nung araw. Opo, nung araw. Amen. So ngayon, alam mo na, pag nagbasa ka ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Pag binuksan mo to, anong sabi? Day and night. Minsan, kahit hindi lang day and night, sobrahan mo naman. Lord, sabi mo, day and night lang eh. Kaya hindi namang tanghali, hapon, diba? Hanggang gusto mo. Amen? Dahil hanggang gusto mo makinig sa ating Panginoon, ganon din ka gusto ng Diyos na pagpalain ka. Ganon din ka gusto ng Diyos na dagdagan lahat ng mga kayamanan mo dito sa lupa. Amen? Ganon din ka gusto ng Diyos na palawakin lahat ng mga maliligtas. Amen? Makakasama into His kingdom. Amen? Kaya sipagan mo. Diba? Sipagan natin. Ito, natutuwa po talaga ako, Sister Monica, dito eh. Kasi minsan pag sa cellphone po ako nagbabasa, nakakalimutan ko. Pero pag ganito po, ano pa tawag dito? Traditional Bible. Ano po? Kasi minsan, pag alam ko, doon nakasulat sa bandang ilalim yun eh. Hinighlightan ko yun. Maalala mo po eh. Di ba kahit nung nag-aaral tayo, ganun ginagawa ko pag nagre-review, gagawa ka reviewer. Dito nakasulat yun eh. So, ganun din po eh. Kaya, pero depende po sa inyo kung saan po kayo mas komportable. At syempre, kung ano yung mas magaan sa inyong dalhin. Ano po, ako talaga po natutuwa at may ganito. Yan. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Yan, nasa na po ba tayo? Yung bawat pagluha, iniipon ng Diyos, and God will remember those sorrow. Amen. Hindi yan kinakalimutan ng Diyos. Parang kinalimutan na ako ng ating Panginoon. Parang wala naman nagmamahal sa akin kahit ang Diyos, hindi ako minamahal. Amen. Pero anong sabi ni David? This I know, that God is for me. This I know, that God is on my side. This I know. Amen. That I will boast in His promises. Amen. How can you boast if you don't have promises? Ayun yung katanungan sa atin. Amen. Paano mo ipagmamalaki? Parang ganito yan eh. Kung hindi mo naman sila kilala, yung presidente ng TODA, pagmamalaki mo, hindi ka naman niya kilala, paano ipagmamalaki? Amen. Pero kapag kilala mo ang Diyos, alam mo ang kanyang mga salita na buhay at tapat at totoo, na kailanman hindi magmamaliw, amen. Ipagmamalaki mo at alam mo, ito'y buhay at kikilos sa buhay mo. Amen. Tuloy-tuloy nakikilos sa buhay po natin.
Amen. Alam ko lang, Sister Jen, John 3:16. Salamat at may alam kang John 3:16. Amen. O sige, recite mo nga, Sister Jen, John 3:16. Na-take ka pa ng children's ministry, dumadami ang memory verse. Pero okay lang po yun. Sabi nga po, ito narinig ko dun sa preaching ni Pastor Ken, ang bilis, 11:47 na agad. Sabi ng preaching ni Pastor Kenneth last Friday, nakinig ba kayo? Sabi niya, kaya wala kang alam kasi ayaw mo magpaturo. Kasi ayaw mo magpa-coach. Minsan, pag kina-coach ka, dinededma mo. Kaya wala kang alam. Kaya hindi ka nag-i-improve. Kasi we need a mentor. Amen? Kaya nga binigay sa atin ng Holy Spirit eh. Diba? Kaya kailangan mo magpaturo. Huwag kang laging, ako lang ang may alam. Huwag kang laging, alam ko na yan. Diba? Huwag ganun. Magpaturo. Magpagabay. Dahil ang Diyos, ang tanging nakakaalam ng tamang daan. Amen. Jesus is only the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Amen. Magpaturo, magpa-coach. Sabi nga doon ni Pastor Kenneth, pursue excellence. Lahat ng ginagawa mo, dapat may excellence na kakibat. Hindi yung pwede na yan. Ayun yung natutunan namin mag-asawa kay Pastor Kenneth. Na, pwede na yan. Tapos pag may binigay ka, dapat kapag nagbigay ka, yung the best. Hindi yung tira-tira mo. Ayoko na nito, maibigay na. Diba? Kung ano yung the best, yung mapapakinabangan. Amen. Yun, tumahimik na kayo eh. Sige, diretso na tayo. Ayun na naman, Sister Jabiga. Ayun na naman. Romans 8, basahin ko pa po yung huli. Ito na pala. So Romans 8:28, favorite ni Pastora Magda. Diba? Sa lahat ng ating pinagdaraanan, ito sasabihin lang natin eh. And we know all things work together for good to them that love God. To them who are called according to His purpose. Amen. Kaya kahit may pinagdaraanan ng pagsubok, maligaya. Kahit may pinagdaraanan ng pagsubok, maganda. Dati-kati nga, napakaganda eh. Pagbaba niya kanina sa sakyan, nakala ko celebrity, na starstruck ako. Alam mo na, Ate Kat, may pinagliitan ka ba dyan? Ayan po. Diba, kapag may pinagdarang all things work together for good to those who love God. And I love God. And you love God. Amen. Kaya all things work together for good sa lahat ng nararanasan mo. Amen. Yung mama ko nga, ito na, maipatotoo ko na. Yung mama ko nga, kausap ko lang Thursday morning. Mama, alis lang po kami. O sige, ingat kayo. Tapos nang hapon, nag-text ang tatay ko, anak, o-operahan ng nanay mo. Magka-text kami ni mama, hindi sinasabi sa akin. Kagabi pa daw kumikirot ang kanyang tiyan. Tapos pina-ultrasound. Sabi nung anak ni Tita Edith, nurse po yun sa community. Sabi sa nanay ko, tita, ito yung result ng ultrasound. Huwag ka na uuwi, admit ka na. Siyempre, pag ikaw, admit agad? Kuminot lang kagabi, admit agad. Di ba? Parang agad-agad. Nakakaba, nakakatakot. Di ba? Kahit ako, ako malayo ako. Yung nanay mo, operahan. Hindi ko kayang puntahan. Siyempre po ngayon, kahit medyo nagluwag na, level 1, bawal pa rin po Isa pa rin po yung bantay, bawal pa rin ang bisita, bawal magpalit-palit pa rin. So, nalulungkot ako, naiiyak ako. Sabi ko, hindi ko mapupunta ng nanay ko. Kanina, tapos, sabi ng tatay ko, ooperahan, 2:00 ng hapon. Nag-text siya, ooperahan mamayang gabi ang mama nyo. Pakausap ko lang siya kanina, bakit walang sinasabi sa akin? Ganun ang nanay, tinitiis ang kanyang mga nararamdaman para hindi mag-alala ang mga anak. Para hindi mag-alala ang mga asawa. Amen. Kaya pagka-opera ng nanay ko, 7 p.m. So kinabukasan, tinawagan ko. Video call kami. Sabi ko, Ma, bakit di nyo naman sinabi sa akin na masakit pala yung tiyan mo na ganyan? Kasi ayokong masira yung lakad nyo, yung kasiyahan nyo. Kakadurog. Amen. Minsan ganun din. Alam nyo,
We have to be sensitive din kasi talaga dapat. And we have to take the most of every situation, of every hour na makasama natin na ating magulang. Paramdam natin sa kanila lahat ng pag-ibig po natin. Amen. Huwag mo nang awayin, huwag mo nang sigawan. Dahil nanay mo yan, tatay mo yan. Mahalin mo. Pag may kasalanan ka, humingi ka ng tawad sa iyong nanay at tatay. Amen. Biglaan yung nanay ko, sabi ko, napakabuti niyo naman po. Ayaw niyo kaming mag-alala, ayaw magkakapatid. Sinabi na lang, operahan na. Tapos na. Okay na. Amen. Pero, andun pa rin po ang labanan. Ang sabi ng doktor, pagka-opera, namamaga ang bituka. So, syempre, mas lalo kang natakot. Bilang isang anak. Bilang isang prayer warrior ng pamilya. Kailangan mong makipaglaban. Amen. Kasi ang sabi ng tatay ko, anak, ito sabi ng doktor, ipag-pray mo. Kailangan natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil ang labanan, hindi natin mapipili ang oras. Katulad nga sabi ni Sister Grace, kanina mabilis ang buhay. Pwedeng mawala ka mamaya. Bukas, hindi natin alam. Kaya hanggat may oras ka, this morning, today, now, tanggapin mo ang ating Panginoon. Yung inaalok ng Diyos sa'yo na buhay na walang hanggan, yakapin mo, tanggapin mo, isuko mo yung buhay mo para maranasan mo ang sinasabing buhay na walang hanggan, para maranasan mo yung kapayapaan, para maalis sa'yo yung takot. Yung nanay ko nakakatuwa. Sabi niya, alam mo ba, kahit hirap siyang magkwento sa niya, alam mo ba, kahit nung dinala ako sa emergency, pray ako ng pray. Kasi alam ko, nervyosa ako. Tsaka naoperahan na po yung nanay ko dati. Natanggalan na siya ng ovary. Kasi dati, talaga pong, siya, ninenervyos. Pero nung nasa emergency ako, nagpe-pray ako, Lord, alisin mo yung nervyos ko. Kalmado ako, wala akong nararamdamang takot. Sabi ko, salamat sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, sa bawat, pinost ko to in every bad situation, find good things. Amen? Find good things in every bad situation. Yung nanay ko, kung ang titignan ko, na siya inopera, kawawa naman ang nanay ko, namamaga pa ang bituka. Pero noong una takot ako, naiiyak ako. Pero ang nakita ko, yung magaganda at kabutihan ng Diyos, buti hindi pumutok sa loob, yung appendix po. Kasi mas delikado. Lagi mong hahanapin. Ililist down mo yung kabutihan na makikita mo sa bad situation. Diba? Buti hindi pumutok sa loob. Buti hindi mataas ang COVID cases nung panahong nangyari sa nanay ko. Buti may anak si Tita Edith na nurse doon. Kaya napangalagaan ng maayos yung nanay ko. Amen? Buti na lang yung tatay ko ang nagbantay. Dahil na-restore yung pagsasamahan nila. Kasi naalala ko ito. Kung nanonood ang nanay at tatay ko, pag-uwi nyo na lang ako pagalitan. Kasi hindi nyo naman ako kaya abutin ngayon. So kukwentuhan kami ng nanay ko, sasabihin niya, kailan ba mababago yung papa mo? Laging galit. Laging sumisigaw. Lagi akong inaaway. Yan. Ito pala yun, yung sagot ng ating Panginoon. Sometimes, God allowed those bad situations for Him to be glorified. Minsan, kikilos ang Diyos, gagamitin niya yung kaaway mo. Yung kapitbahay mo na hindi mo binabate. Minsan, bigla yung lalapit sa'yo. Para makita mo, He's the God of impossible things. Amen? Kaya yung kausap ko yung tatay ko, sabi ko, Opa, kumusta kayo dyan? May pera pa ba kayo? O, meron pa naman anak. Ay, kabuti naman. Joke lang po yun, syempre. May gusto ba kayong kainin? Magpapadeliver ako dyan. Hindi, anak, okay lang. Okay naman. Kasi hindi naman nakakain ng mama mo. So yung pagkain binibigay sa kanya, yun yung kinakain ko. Ang tanong ko, so pa, ikaw, kumusta ka naman? Sabi niya, okay naman ako, anak. Tapos kinuha niya yung cellphone, lumayo siya sa mama ko. Sabi niya, okay naman ako, anak. Minsan, naluluha ako. Kasi mahal na mahal ko yung mama mo. And that is the restoration of God. Amen?
Matagal niya hinintay ng nanay ko na maranasan niya yung pag-ibig ng tatay ko sa kanyang buhay. Na araw-araw galit, araw-araw mataas ang boses, araw-araw sumisigaw. Pero God used that situation. God turned that ashes into beauty. And God crowned our family with the beauty from our ashes. Kaya hindi ko tinignan na malaking pagsubok yun eh. Tinignan ko yun na yun ay instrumento ng Diyos para mas ma-magnify ang kabutihan niya. And God is working in our family. God is still answering our prayers. Amen? Sumasagot ang Diyos sa ating pong mga panalangin. Amen? Huwag mong iisipin na hindi ka naririnig ng Diyos. Gagamit ang Diyos ng iba't ibang paraan. Amen? Para tugunin ang lahat ng ating panalangin. Amen? He will turn your mourning into dancing, sorrow into joy, and beauty from ashes. Amen? Ganun po kabuting ating Panginoon. Balikan po natin yung kwento kanina. Anong sabi ng ating Panginoon? Now you are twice mine. Dahil ginawa kita, now I bought you. Di ba ganun katindi ang pagmamahal ng ating Panginoon? Kaya ang Diyos, sa bawat sitwasyon, malaki sitwasyon na pinagdaraanan mo, ang Diyos ay kikilos. Ang Diyos ay aayusin ang lahat. Ayan, mga nag-iiyakan na dito. Ayan. Those tears, amen, ayan ay dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Bumalakpak po ang lahat ng pinagpapala at nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. O, ito po, in closing. Closing na po tayo. Sabi ni Sister, hi, salamat. So, wala na akong tissue. And in closing, asa na yung music team natin? Buksan po natin sa Isaiah 43. Yan, sakto ako 11:59. So 12. Kasi 1 o'clock meron tayong women's fellowship. Yan. Isaiah 43 verse 19. Ayan. Ito po ating pong nilalakaran din for this month that God will do new things. Behold, anong sabi po dyan? Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness. Napakaganda nun, no? Di ba sa parang gagawa ang Panginoon ng daraanan? Amen. Di ba yung mga yung mga Israelita, pag nung nasa parang sila, reklamo ng reklamo, pero gumagawa ang Diyos sa mga himala. Amen. Gumagawa ang Diyos para matigil yung pagrereklamo. Amen. Anong sabi po dyan? And rivers in the desert. Amen. Rivers in the desert. Imposible magkaroon ng tubig sa disyerto, pero kayang gawin ng Diyos. Anong sabi? Behold. Ayan, pag nagbabasa po kayo ng Biblia, once you read, behold, ibig sabihin, you have to pause. Ay, teka lang, ano kaya itong sasabihin ng Diyos? Ano kaya itong pangako ng Diyos? Kasi merong emphasis dun sa sasabihin ng ating Panginoon. So, behold. Sa other translation, sasabihin dyan, see. So, tingnan mo daw. Pakinggan mo. Behold, I will do a new thing. And God is doing a new thing in your life. Amen? Gumagawa ang Diyos ng bago sa buhay mo. Hindi bukas, ngayon. Amen? Binabago na ng Diyos ang sitwasyon mo. Amen? Nililinis na ng Diyos ang buong katawan mo, yung sistema ng katawan mo, upang maranasan mo ang tuloy-tuloy na kagalingan. Amen? Inaayos na ng Diyos yung anak mo. Amen? Inaayos na ng Diyos yung asawa mo, yung pamilya mo, at yung kaban ng kayamanan. Amen? Dinaragdagan na yan ng ating Panginoon. He's doing a new thing in you because Jesus is not yet done with you. Hindi pa tapos si Jesus sa iyo. He's doing new things for you. Amen? And Jesus is the God of all new things. Amen? He's the God of new life. Wala pa rin ang music team. Patatapos na ako. He's the God of new creations. He's the God of new covenant. He's the God of the new soul. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. He's the God of the new mind. Amen. Jesus. He is the God of heaven. And He is the God of miracles. Amen. Kung papaniwalaan mo na gumagawa pa ang Diyos ng himala ngayon, sa kapanahunan natin, kayang-kaya pa rin gumawa ng Diyos ng himala. Amen?
Yung ikaw ngayon nandito, isang himala na ng ating Panginoon. Amen? Binigyan ka ng panibagong buhay, panibagong umaga. Ito isang himala na ng ating Panginoon. Amen? Yung mga hindi natin nakakasama noon, nandito, ito'y himala ng ating Panginoon. Amen? Yung mga pagkain natin minsan hindi nagkakasya, pero nagkakasya. Ito'y himala ng ating Panginoon. Amen? Yung bigasan mo na tinataktak mo na lang, biglang kakatok si kumari mo, may dalang lechon at lutong kanin pa. Ito'y himala ng ating Panginoon. Amen? Yung puputulan ka na lang, biglang sumakit ang tiyan. Sumakit naman ang tiyan nung magpuputulan. Himala ng Diyos para. Bukas na lang kita puputulan natin. Kailangan ko umuwi. Sa bawat oras at segundo, may ginagawang himala ang ating Panginoon. Amen? Yan, narinig ko ang boses ni Brother Alexis eh. Isang patotoo yan eh. That God turned His ashes into beauty. Di ba, Brother Ariel? Brother Alexis? Amen? Patuloy na pinagpapala. Dumarami ang sasakyan. Amen. Ganun magpala ang Diyos. More than enough. More than what you need. All you need is to entrust everything to our God. Huwag ka lang din magmamalaki na ikaw ay magaling. Ang ipagmalaki mo na ang Diyos ko ay mayaman, ang Diyos ko ay magaling, ang Diyos ko ay mabuti, ang Diyos ko ay tapat, ang Diyos ko ay mapagmahal. I have a beautiful God. Amen. I have a gracious God. Hallelujah. Sige po, bago tayo mawit, tayo po ay mananalangin na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. You're a beautiful God. Thank you. Thank you for changing everything, Father, for your glory. Thank you, Father, for using our lives, Father, for your glory. And we entrust to you, Lord God, lahat ng mga ashes sa buhay po namin. Panginoon, nilalatag na po namin sa iyong paanan, O God. Ang lahat, Panginoon, the remnants of the past. Minsan kaya hindi makakilos ang Diyos sa buhay mo kasi ayaw mong i-let go yung past. Ayaw mong i-let go yung mga bandage mo. Bandage from sins. Bandage of pride. Bandage of failures. Let go mo na yan so that God can do new things in your lives. Bitawan mo na yan, kapatid. Huwag mo nang alalahanin na niloko ka ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo. Pagkatiwala mo lahat sa ating Panginoon. Ibukas mo yung palad mo, huwag mo itikom so that God can put new things into your hands. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you that you will turn our mourning into dancing, oh God. Thank you, Lord, that you turn all the cries, oh God. It is a cry of victory, Father. It is the tears of joy, oh God, that we are experiencing. Your grace, oh God, it's more than sufficient, Father. Thank you for turning our sorrow into joy. Into joy that in your presence, Father, there is always fullness of joy, oh God. Oh, thank you, Lord, that you're turning our mess into message of hope. Message of grace, Father, sa lahat ng makakapakinig din, Panginoon. Hindi lamang po sa aming sarili, sa aming pamilya, kaibigan, Panginoon, na maranasan nila, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, na katulad na aming nararanasan. Thank you, Lord God, that you put the oil of gladness, oh God, into our lives. Oh, thank you. Thank you, oh God, na hindi ka tumitingin sa aming pong kamalian, hindi ka tumitingin, oh God, sa aming kahinaan. Instead, Father, you are our strength, oh God. And thank you, Lord God, that these ashes, oh God, these ashes, thank you for these ashes, so that we will experience the big crown of beauty, oh God, na maranasan po namin na kami po'y koronahan, Panginoon,
ng kagandahan, Panginoon, ng iyong kabutihan, kagandahan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, kagandahan, Panginoon, ng iyong pangalan, maranasan po, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok, Panginoon. Ito po'y pinapatatag po kami, Father. Salamat, Panginoon, sa mga taong sumira po sa amin, sa mga taong sumakit, sinaktan po kami, Panginoon. Salamat po sa kanila, Father. Salamat po sa karamdaman dahil naranasan po namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, salamat po. Salamat po sa mga kahinaan, Panginoon. Sapagkat kami po'y ipagmamalaki po namin na ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon, for these ashes. Thank you, oh God. Thank you, Father. Thank you, Jesus, oh God. And I pray, Father, ang lahat ng mga nandito, Father God, magpakumbaba, magsuko ng buhay. Ibigay lahat na sa iyo, Panginoon. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Ikaw lamang ang may kakayanan, Father. You are the God who controls everything. You are a big, big God. Oh God. Hallelujah, hallelujah. Speak blessing, Panginoon, sa lahat ng mga nandito. Nakapakinig ng iyong mga salita, yung mga pangako. Hallelujah. Sa lahat ng mga nasa tahanan na nanonood, Father, abutin mo po sila, Father. Gumawa ka ng himala in the name of Jesus right now. Maranasan mo ang kagalingan in the name of Jesus. O shanda dadakiya dadaya dadadadada. Shaka dadadaya dadadaya dadadada. Shaka dadadaya dadadaya dadadada. Hallelujah. Sa lahat ng mga naaalipin, O God, ng mga kasalanan, Panginoon, ng mga bisyo, Father God, isuko po ito sa iyo, paanan, O God. They will be freed from bondage and slavery, Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, yung aming po nakita kanina mga bata sa kali. Panginoon, magpadala ka ng mga taong yayakap at magtuturo po sa kanila. Dahil sila po ngayon, Panginoon, nasa spirit of slavery, Father. We pray, Father, sa aming kapwa, O God. Maranasan po nila, Panginoon, kapayapaan, katahimikan, sa pagtulog sa gabi, Panginoon, magkaroon sila ng shelter, Father. Abutin mo po sila, Panginoon. Yakapin at tuloy na maranasan ng pag-ibig mo. Lord, wala kaming ibang inaasahan. We are nothing, Father. Yes, we are nothing, Lord. But when we have you, we have everything. Yes, thank you, Jesus. Sweet, sweet Jesus, you are beautiful. Yes, hallelujah. Yeah, Panginoon, salamat po, salamat. Thank you for the crown of beauty. Thank you for the joy, for the peace, for the righteousness, for the victory in the name of Jesus. In the name of Jesus. I'll sing to you, Lord. Embracing us, for loving us. Thank you for your love, O God. Kaya Panginoon, salamat po. We claim the victory in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Pastora Magda. Praise God. Talaga pong napakasarap po sumamba sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. Talaga pong totoo. Beauty from ashes. At ito po yung pong atin pong nararanasan ngayon. Na magbuhat po sa atin pong maruming buhay. Magbuhat po sa atin pong
napakapangit na buhay, inilagay tayo ng ating pong Panginoon sa napakaganda na kalalagayan. Kaya ito po yung pong ating pong ipagpasalamat po sa ating pong Panginoon. Beauty from ashes. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sige po, tapos na po ang gawain. Igagawad ko na po ang basbas at kapangyarihan na sa pag-alis niyo po sa lugar na ito, dala niyo yung napakalaking pagpapala. Pinagpala ka na sa mensahe, pagpapala pa ang dadalahin mo sa inyong tahanan. Araw-araw ito ay atin laging aalalahanin. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Oh, salamat, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong mga mensahe, dakilang Ama, na nag-quicken, Panginoon, sa amin po mga puso. Salamat, O Diyos, kaya Panginoon, sa oras na ito, iginagawad ko po, Panginoon, ang iyong basbas at kapangyarihan. Lord God, na maranasan ng iyong mga anak, dakilang Ama, ang pagsama ng iyong maamong mukha, Panginoon. Lord God, na maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pong pag-iingat. Maranasan po nila ang iyong pong grasya at habag, Panginoon. Maranasan po nila, Panginoon, yung kapayapaan na dadaloy sa bawat tahanan, dakilang Ama. Maranasan po nila, Panginoon, Lord, yung pangako mo na pagpapalay mo ang aming lahi. Gagawin mo kaming dakila, Panginoon. Lord, hindi na kami mangungutang, kundi kami na magpapautang. Hindi kami mananatiling buntot, kundi mananatiling kami ngulo, Panginoon. At Lord God, sa bawat tahanan namin, Panginoon, raragasang pagpapala ang dadaloy sa bawat tahanan, Panginoon. Kaya Lord, kapayapaan, Panginoon, pag-iingat mo ang aming pong hinihiling na sa pag-alis po nila sa lugar na ito, rumaragas ang pagpapala na ang kalandala sa kalapong tahanan. Kaya salamat, salamat. Iingatan niyo po sila, Panginoon. Magbuhat sa lugar na ito. Saan man sila pupunta, dakilang Ama, dala-dala po nilang ipong iba yung pag-iingat. Sa iyo ko po maingat na ibinabalik po ang mataas na papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati sa iyo po lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Umayo kayong mapayapa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tapos na po ang gawain. God bless you. To run.
Hallelujah! Praise the Lord! Napakaganda ng mensaheng ating napakinggan. Kaya naman kung tayo po ay napagpala at nais tanggapin ng ating Panginoong Jesus bilang Diyos na tagapagligtas, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Sa oras at sandaling ito, tinatanggap po kita bilang aking Diyos na tagapagligtas. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung ikaw ay nakasama ko sa pananalangin na ito, sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, at gusto pang lumagos sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay aking inaanyayahan kung malapit ka lamang dito sa Binyan, Laguna. Our church is located at 2nd floor Morales Mall Building, Binyan, Laguna. At kung gusto mo po makinig ng mga ibang mga resources, mababasa niyo po sa ilalim na screen sa facebook.com/bndbinyan at sa aming YouTube channel, sa aming Instagram. So salamat po at God bless po sa inyo.